Ni 1DB o ni John Dexter. Basta kapag 1 hour sa CRC, KD Matic. At totoo naman yan guys. Alam nyo kahit si Kuya Ryan nagreklamo sa katagalan niya sa CR. Minsan naabutan pa namin yan. Si Kuya Ryan kinakatok na, KD matagal ka pa ba dyan? Matagal. Si Kuya Ryan, unang katok sa akin, KD. Pangalawang katok, KD pakibilisan. KD, marami pa nag-aantay. Kabisado niya na po yung lines nila Kuya Ryan. Opo. Okay, mag-next naman tayo. Itap na natin ang ating ruleta. Dinagdagan natin yan dahil dumating na ang mga galing sa FNC. Totoo. Na si Pabi, Anya, Gail, and Gray. Kompleto na kami guys. Palakpakan kayong lahat. In fairness no, last time kasi confession, nakakumpul sila. Sa atin naman ngayon lahat nakapatag, no? Yes. Which is maganda. At least pantay-pantay. Walang lamang. Ay, hindi ganun, Mima. Iba yun. Ito Iba ba naman. yun? Sorry. Huwag kasi Okay. magbida-bida. Ay! Bida tayo. Next question. Eto na. Pero teka lang, bago tayo mag-next question, paikutin muna natin ang mahiwagang ruleta in 3, 2, 1. I'ma make you pump like that. Direk, pwede bang dalawang taong sasagot sa isang question? Ayun. Ay! KD! Yun! KD! Ay, eto na. Teka lang. Mukhang kailangan. Ay! Kamalas-malasan na. Parang hindi yan yung dapat. Oo! Feeling ko kung nanonood si Sir JB, alam ni Sir JB na parang hindi magiging maganda tong tanong na to para kay KD. At least naman sinagot niya yung tanong kanina na hindi naman para sa kanya. Sa bagay. 90 days yun, walang absent, present, taas pa kamay. Okay. Sige, okay. Ang pangalawang tanong para kay KD. Sinong content creator ang pagkakatiwalaan mong pagtaguan ng sikreto at bakit? Hanap. Tinatawag ako na rin bumulang tropa. Kakalat ko to pag hindi ako yung pinili mo. Siguro si Kyle Tato. Kasi bakit? Nung una kasi, syempre, bago pa lang naman kami dito syempre, lahat naman tayo, hindi pa magkakakilala nun. Kasi yung katagalan nun, hindi ko siyang nakikilala na when it comes to secret is kung paano ako, is ganun din siya magtago ng secret. Kami kasi ni Tato, kunyari, meron kaming bagay na pinag-usapan or yung para sa amin lang talaga. Pag magkasama tayo, alam natin yan. Pero pag hindi tayo magkasama, hindi na natin alam yan. Yung ganong bagay. Yun lang. O sige, dahil nasabi mo yan at mukhang sobrang tiwala kita to, gusto ko lang sabihin na sa comment section, madami daw na kwento tungkol sa'yo si Tato. Ayun na nga. Medyo nararamdaman natin po yung init ni KD na self-doubt na po siya kung tama talaga yung pinagkatiwalaan niya. Yan ay ayon sa ating legitimate source mula kay 1DB. Pwede sumagot ako ulit? Ibang tao na lang. Take two. Okay. Nasagot naman na ni KD ang katanungan. Bakit? Baka may gusto... Ay, teka. Sino ba sa inyo dito, may gustong i-acknowledge sa pinagkakatiwalaan yung tao? Yes. Sino? Ayan, si Reynald daw. Sige, pagbigyan natin. Una si Sean. Kasi mula FNC pa, siya yung pinag-anuan ko ng mga, madadal siya pero when it comes sa mga sekreto or mapagtiwalaan ko siya sa mga ganun. Kasi alam ko, secret nga, di ba? Kaya nga secret hindi sasabihin. Kaya ayun, simula sa FNC pa lang, sa kanya ako nag-share ng mga problems ko and anything. So, si Sean yung napili ko dito. Ilang beses ba siya nag-share sa'yo ng problem? Sa akin, nag-share siya sa akin. Hindi. Si Sean tinatanong ko, Bes.
everyday kasi siya may problema. Ganun ba? So, problema niya, problema ko na din. Charot lang. Pero oo, alos like, pag parang may problema siya sa FNC pa lang, andun ako palagi. Nung pumasok siya dito, andito na kasi problema niya, kinakausap niya na. So, ayun, yun lang. Okay. Baka may gusto pang humabol. Lahat Sige. sasagot sa isang tanong. Shout out muna natin ang 773 viewers natin. I-share nyo yung live at itap nyo yung screen para mag 800 to 1,000 na tayo. Guys, paabuti nyo ng 1K to kasi ano na sa amin parang sabihin ko na lang din. Yes. Yung mga question namin, ano to, from level 1 to level 5 na spicy questions to. Yes, yes, kaya yes. abangan nyo yung mga pinakadulo. Joke lang. Hindi, random to guys. Wala sa dulo yung pinakamanghang, malay nyo nasa gitna. Hindi nyo malalaman, kaya mag-stay tuned kayo dyan and mag-stay kayo sa ating live stream. Yes, stay tuned and share the live guys Paabuti nyo na kami ng 50,000 hearts and 1,000 viewers. Keep on sharing. Yes, Ayan. yes, Okay. yes. May gusto ba sumagot pa? Wala na. Dito, sa kaliwa. Meron. Wala. Okay, sige. Next na natin. Sino kaya ang itatanungin ulit? Roleta, roll. I'ma make you pump like that. Kapag nag 1,000 viewers tayo guys, lahat na lang kami sasagot sa isang question. Ganyan. 1,000 viewers, lahat kami sasagot sa isang Uy, napakaliwanag. Merong ano. Anya! Si Anya ang tatanungin. Uy. Ready na Ang kaya? bagong dating. Hello. Ang tanong, ilang beses ka na nagtago ng pagkain sa pantry dito sa mansyon at bakit? Ano ang itinago mong pagkain? Actually, hindi siya pagkain. Drinks. Anong drinks? Pepsi tsaka Mountain Dew. Pepsi tsaka Mountain Dew. Yes. Bakit ka ba nagtatago ng pagkain? Sa kanong kadahilanan? Mabilis kasi maubos yung soft drink. Alam niyo Bakit? naman soft drink ako araw-araw. Diba? Ikaw ang umuubos. O ibang sisi. Meron kasing time na, alam mo yung kaka-stock lang ng pantry. Oh. Pagbalik mo for the next day, kalahati na Ay, natira. grabe. So, nag-iisip ka na, ay, tabi ko na to. Tama. Baka Oo. baka maubos na. Diba ganon? Ay, Take note, grabe. 1.5. 1.5 na soft drinks pala yung tinatago ni Anya. Hindi naman ako yung umuubos sa isang soft drink. Ay, hindi ikaw. So, sino? Sharing. Sino ba sa tingin mo yung Sharing is pantry caring. wala pang 1 week nakakaubos na ng pantry? Katabi namin ni KD. Katabi. Ng buhok. Sino? Anong ginagawa niya ngayon? Nagaganyan ng Ay, buhok. Ay, hindi naman sa pangano pero parang may gustong sumagot eh. Ano masasabi mo, Chandria? Pokemon. Hindi, alam niyo naman, nagtatago ng ulam, di ba? Oh. Master of Taguan kasi si Chandria, guys. Goods na yun. Pero sa pagkakaalam ko kasi, yung tinatago ni Chandria, hindi masyado ulam. Ay, pag may, di ba, pag may papay, sagunahan din kayo magtago ng ulam. Oy! Influencer. Hindi, sobrang sarap naman kasi ng Popeyes para ipagkahuli-huli mo pa. Di ba? Tama. Tsaka malutong. Crispy. First time ko lang nakain yung Popeyes dito lang sa House of Cola. Yun, grabe. Maniniwala sila sa'yo doon. Sabi ni Juan, BB, feelings lang naitago. Pero sa pagkakalam ko, hindi ulam yung tinatago ni Chandria. Kape. Kape. Actually, parang halos lahat. Kanya daw. Ay, sa'yo yun. Suki kasi to ng kape, guys. Pa 1K nyo na. 833 na yan, no? Malapit-lapit na sa katotohanan yan. Share nyo na yung live. Tsaka Malapit-lapit na sa mag-tap-tap kayo. katotohanan yan, people of the Philippines. So, share nyo na. Dahil eto na ang next na tanong. Eto na. Next na tanong. Sino kaya yung susunod? Para Boom, boom, boom. kay
Hi. Ay, la. Sean! Eh, si Sean ulit eh. Si Sean ulit. Okay, isa pang ikot. Isa pang ikot para kay Sean. Ay. Ayan na. Papunta kay Pabi. Ay, si KD ulit. Ulit. Last ikot. Last ikot. Tingin ko ibang tao na to. Oo. Ay, napadpad kay Red. Ha? Okay lang. Like a boom, 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 boom. Walang kaso. Uy, grabe naman yung paa ko dyan. Ba't naman binibigla yung paa ko dun? Reynal ulit eh. Oo. Isa-isa na. Lahat na lang direct. Sige. Isa-isa na lang. Isang mic sa likod. Mami Bear, yung isang mic sa likod. Kay Jim Pak. Game. Eto na. Ang tanong, kumupit ka na ba ng bagay dito sa mansyon? Ano yun at bakit? Kumupit, ibig sabihin parang kumuha ng di nagpaalam, kumuha ng nagnakaw, charot. Yan. Hello. Sa akin, hindi. Wala akong kinuha dito sa mansyon. Wala. Huwag kayo, umamin kayo guys ha. Aamin ako eh. Wala. Ako wala din. Wala din akong kinupit dito. Oo nga, wala. Totoo. Ako wala talaga. Wala akong kinukuha dito sa mansion. Natatawa ko sa comment ni 1DB. Yung 100 sa foyer na ubos na sa harap ni Papa Jesus. Uy, malay niyo sa batch 1 palang kumuha nun. Si Hana. Ako wala. Charing. Balat lang ng manok naman kinukupit ko dito. Pag may nakakita kong balat ng manok, kukuhaan ko agad kahit pag walang tao. Kaya pala bawas-bawas yung kinakain namin Popeyes sa dogs dito. Akin naman pasensya ka na Anya, pero ako kumukupit ng Pepsi mo. Kinupit niya, kinupit ko din. Ganon. Ako naman yung Ice Cube ni Shandy. Next. Ako parang once lang, yung bottled water sa kitchen. Kasi walang water nun sa dispenser. Oy, hindi ako kumain doon, kayo yun. Kasi daw walang tubig sa likod. O baka naman. Wala din. Kasi ako madalas yun nakukupitan. Sino kumupit ng meal ko? Hindi, ako kumukupit ako ng pagkain kay Kaber. Kay Kaber lang. Kasi doon ako feel na parang hindi magagalit eh. Safe. Okay, ikaw na, Chandria. Una, syempre, ulam. Tapos, isa ako sa pantry nung una yung kape doon. Yun. Tapos, tissue. Ba't ganon? Parang walang malalala. Hindi, ako kasi, kaya minsan, minsan to hindi to lagi guys. Yung minsan araw-araw. Hindi, kaya minsan kunyari, dalawang ulam yung kinukuha ko. Kapag yun naman alam ko na yung tao is hindi siya kakain na. Kumbaga kunyari, umorder sila, ganon yun, dalawang ulam na kainin ko. Tapos tissue din, yun. Marami din ako kinukuha ng tissue. Tapos, yung nagda-live Wait lang! Tapos, makalimutan ko yun. Hindi, inaamin ko na kasi eh. Tapos, yung kasagsaga ng live selling natin sa front row, hindi ko naman sinasadya. Kasi, nag-uunahan kasi kami nun sa gamit na ipapakita. Like yung capsule, lotion.
sa kasamaang palad, nahulog sa bag ko yung lotion. Tapos naiuwi ko. Tapos nung naiuwi ko, naiwan siya sa bahay, hindi ko na naibalik. Kaya sorry, isang lotion lang yon. Swear to God. May nabasa ako kay D. Carla sent likes. Hinahabi ko naman po yung... Ayun lang naman po. Okay, dahil na-reveal ni KD na siya ang kumukuha ng mahigit isa sa ulam, kaya pag naubusan yung ibang sisi, ang napapagalitan yung nasa likod. KD, bayaran mo daw. O, bayaran mo daw, KD. Palitan mo ngayon yan, ha? Umorder ka na. Okay, next. Okay, ikaw na, Anya. Ikaw na, Anya. Ano kayang kinukupit ni Anya? Bakit ba na gamit ni mami mo? Ay. Ano yung mga panty liner, gano'n? Grabe, hindi. Mga damit niya. Alam mo yung natutulog siya? Oh. There was a time kasi nagulat ako na paggising ko nung umaga, nasa baba na siya. Pagbaba ko, suot niya na damit ko. Sabi ko, kailan mo kinuha niyan? Sabi niya, tulog daw ako. The next day, ako naman kumupit sa kanyang damit. Wala, hindi ako nagpaalam. Tapos minsan yung vape niya, pag nilalagay niya kung saan-saan, kinukuha ko lang paalam. Hindi naman magagalit yun eh. Ayun lang, hindi na ako kumukupit. Yun lang. Gamit lang ni Amber yung kinukupit ko. Okay na, next question. May instances ba na gumamit na kayo ng bagay na galing sa ibang content creator na hindi mo sinabi? Ano yon at bakit? OMG, hindi lang sa lalaki, sa babae madami. Sobra. Oh my God. Lalo na sa banyo. Wait lang. May tatanong ako kay Katesy. Kamusta conditioner tsaka shampoo mo? Be, tigilan mo ako. Pati yung panty liner ko ubos. Yung purple shampoo ko, wala na. Ayoko na mag-talk. Okay, sagot. Isa-isa. Be honest kayo guys, ha? Sa'yo na. Oh, eto, honest na to, ha? Kasi nung mga ibang season, parang wala atang aminan na ganyan, eh. Okay, honest, ha? Honest answer. Simulan mo na. Wala talaga. Kami nga ni Casey yung tatanungan dun, eh. Ate, nakita mo ba yung ganito? Kamusta yung? Kami dalawa yung tatanungan. Ako, wala akong, hindi kasi ako mahilig manghiram. Kapag may kailangan ako, gusto ko gamit ko talaga. Madalas ako yung hinihiraman. Ganon. Kasi lalo na sa pag may mga usapang hygiene kasi. Ayoko talaga yung nagpapaperma ako ng mga personal mga things, mga ganon. Oo. Yun ang ayoko. Nangihiram ng deodorant. Oo. Pusang ko lang. Dugyot naman ng toothbrush. Hinihiram. Comment kasi ni Sino comment niya? Ay, 1DB! Sinong nanghiram sa'yo ng toothbrush? Ako yan. Iba. Hindi ako, wala akong hinihiraman, hindi ako nagsabi. Hindi! Bakit amoy sisig to? Next. Amoy bagong pasta lang, no? May instance ba na gumamit ka ng bagay na galing sa ibang content creator at hindi mo sinabi? Yung phone stand. Phone stand po. Hindi ko alam kung kanino yun. Basta nandun lang siya. Tapos siniram ko dati nung magla-live. Tsaka nung magko-content. Basta yun na yun. Hello? Isa lang daw. May instance ba na gumamit ka ng bagay na galing sa ibang content creator at hindi mo pinagpaalam? Hindi naman. Ito naman. Parang patapos, no? Conditioner? May masasabi? Conditioner sa may lingon question. Tag 600 po yung conditioner ko. Pagbalik ko, paubos na po. Wait lang. Kaya pala, nanghiram ka sa akin. Wait lang. Minsan lang. Gaano kadalas ang minsan? Hindi, wait lang.
Twice a week. Yeah. Sean, minsan lang siya manghingi, pero ang kuha niya, ganon. Palad. Isang palad. Hawa. Kasi si Tato din. Hindi, madalas nakakapagpaalam ako sa kanya. Pero may times na di na rin ako nagsasabi kasi pag kami dalawa naman is okay lang. Yung sa amin dalawa lang yun pero yung sa'yo, sorry. Ano pa? Ano pa? Ito naman, tapos na. Tapos na ba? Aminin pa. Ayoko nang aminin. Ay, nanonood si Sir JB. Bahala ka. The more you become honest, the more you receive yun lang po. Pati sabon. Praises. Hindi, tapos na po ako. Pati sabon. Next, Anya. Ako wala. Kasi kung manghihiram man ako, kay Amber lang. Tapos nagpapaalam talaga ako. Ayoko din kasi na, parang alam mo yun, yung kukuha ka ng hindi sa'yo, tapos magtataka ka na lang kung saan yung gamit. Kasi nangyayari sa akin eh. Nangyayari sa amin ni Kates eh. Bigla na lang nauubusan ng shampoo. Alam niyo yung shampoo na ganito kalaki? Tapos, Tapos 1 week lang ako. Wala na. Hindi, alam mo yung, kakabili ko lang ng Dove. Dove yung nung una eh. Kasi diba, yung hair ko, parang normal lang. Dove yung shampoo tsaka conditioner ko. Umuwi ako Saturday, Sunday. Bumalik ako Monday. Yung conditioner ko, ubos na. Parang 5 tao gumagamit. Di ko alam. Wala na. Parang kumbaga lang sa point ko din. At the same time, hygiene. Ayokong may kahit perfume or amoy na may kaparehas ako, ayoko ng ganun. Tapos, yan lang. Wala akong hinihiram. Wala akong kinukuhang gamit na hindi ako nagpapaalam. Kasi once nalaman din yan ni Amber, papagalitan din ako. Yeah. So, yun. Kung may gamit ka na sa'yo, tapos kaya mo nang bumili ka na lang. Kaysa naman manguha ka ng gamit na hindi ka nagpaalam. Yes. Next, Jim. Sa ko kay charger Charger. Kaya kung nakasaksak siya, Bisaya. Sa akin, charger lang yung nakasaksak sa saksakan. Then, ilagay lang yung phone ko. Then, yun lang. Hindi ako nagpaalam. Yun lang. Ako nangyari to siguro last week. Hindi ako ng panty liner. Ako naubusan hindi nagpapaalam. Akin yung damit ni Ate Hana. Kasi nagpipainting ako noon. Pareho kami ng damit. Tapos nandun kasi sa damitan ko siya. Tapos yun yung ginamit ko. Parang pang ng paint. Doon ko binabrush yung brush ko para maging malinis. So, turns out, nakita yun ni Ate Hana. Tapos sa GC sabi, makeup tester. May proof! Oo. May proof! You cannot deny. Tapos, sabi ko, sa'yo pala to, Ate Hana. Sorry, hindi ko alam kasi magkapareho kasi kami. Tapos, sinabi ko na lang, sorry na lang din ako. Tapos, sabi ko, o-orderan ko na lang siya ng bago. Which is, o-order pa lang ako. Yon. Kita niyo yan? Ganon. Yan. Minsan madalas nakikita ko yung nagpipaint pa dun talaga sa closet. Kasi pareho nga kami ng gamit. Tapos di ko rin alam na hindi sa kanya kasi nandun nga siya sa damitan ko. So, yun. Tapos, sana naman, kung nandito lang yung iba na nasa kwarto namin, sana naman marunong kayong magpaalam pag gumamit ng conditioner. Kasi yung nakaraan, yung conditioner ko talaga nakakalat, tapos paubos na siya. Mahal pa naman. So, yun lang. Yun lang yung kinuha ko na gamit na hindi nagpaalam. Sa akin, wala naman ako kinukuhang gamit ng iba. Nung nito lang, nagpakulay ako ng hair, nang hingi ako kay Manel ng silver shampoo. Madalas din ako nung mga nung pagpasok ng season 7, laging nauubos sa akin yung cream silk ko, shampoo ko, yung tipong pagtingin ko may tubig na yung lagayan, yung gano'n yung tinataktak na lang. Pero pagdating sa mga damit, mga personal, hindi ako nagpapahiram kasi pang personal ko na yun. Yun lang. Ako, one time lang, kanina pala yun, naiwan ko yung tuwalya ko sa kwarto, tapos nakita ko yung tuwalya ni Mama Tipa, nakipunas ako ng buhok. Ayun lang yun. Tapos charger, pag may nakikita akong charger, nakikicharge ako, ayun. Yun lang. Teka lang, may nabasa ako. Diyos ko Lord, sunsilk ko sa CR, multo siguro gumagamit dahil sa lagayan nawawala, pati hair mask. Ay, grabe naman yun. Sa lagayan na talaga. Galing kay Lars yan, ha? Pantin.
Pantin lang po yung ninanakaw ko. Pantin po ang gamit ko. Bumaboses si Lars, bumaboses. Sa sarili na lagyan na kinukuha pa daw. Okay, next. Ako naman si ano? Ano si ano? Ay! Ninanakaw si... Hindi siya gamit. Pagkain ni Lloyd. Pasensya ka na, Lloyd. Hindi. Yung mga bagong grocery ba yan? Kasi tulog siya. Paano ko So, hindi. Nagpapaalam ako kay Lloyd. Pagising siya. Pero pag tulog siya. Tsaka ano. Hindi naman ako grabe magnakaw. 3 box lang naman yun. Sobra lang. 3 bag pala. Anyway, hindi. Ano lang po. Pagkain ni Lloyd. Tapos, yung charger din usually. Kasi, yung phones nga. And then, sa makeup, minsan ako yung nawawalan tas bumabalik bigla. Parang sinabi ni Lars na multo nga yung gamit. Ganon. Binawian sa conditioner na nawawala sa'yo. Next! Hindi, kasi pangit ng mga conditioners nyo. Hindi bagay sa buhok ko. Next. May instance ba na gumamit ka ng bagay na galing sa ibang content creator at hindi mo... chinelas ni Sean. Tapos gamit ni Dance. Isang gamit lang kami minsan. Tapos ayan. Sweet. Tapos parang naging normal na. Pati yung damit pala ni Kyle kasi umalis kami ni Lloyd. Tapos ginamit ko na kasi akala ko din akin. Tapos sabi niya, uy, ganda ng t-shirt mo. Ay, sa'yo ba to? Ay, so ayun, normal lang sa amin yung kasi naghiraman kami ng gamit dito. Once na kaklose mo at napaghiram yung tao din. Yun lang naman. Mami Gray. May instance ba na gumamit ka ng bagay na galing sa ibang content creator at hindi mo sinabi? Ay, hindi ko naman to sinasadya. So, nakisuyo kasi ako kay JD ng... Yeah, kasalanan ni JD JD, ikaw may kasalanan. Bumaba ka ngayon dito. Hindi, nakisuyo kasi ako sa kanya na ipaabot sa akin yung towel ni Kyle. Yung isang Kyle. Tapos, ang dinala niya pala sa akin, towel ni Season. So, nalaman ko lang na hindi pala yun yung hinihiram ko after ko nang gamitin. So, yun lang naman. And honest mistake naman siya. Wait lang, may nabasa akong comment ni Ate Amber. Damit ko at Anya gamit ni Reyna. Uy, kami ni Seb kasi, hindi, eto maghiraman si Seb minsan. Sabi niya, may ka, magchat-chat sa akin, tatawag, tulog pa. Tapos may damit ka nito. Tapos kung pag meron ako, pinaperam ko naman si Anya. Tapos kung may gamit na akong gusto kong hiramin ka Anya, nagpaperam na naman din siya. Ganun. Hiraman lang kami. Uy! Feeling ko after nito rin kailangan mo lapitan si Amber kasi may haha yung type niya pero poker face siya ngayon. Simida. Mukhang mabigat-bigat yung kasalanan mo. Mukhang mabigat-bigat yung kasalanan mo rin kaya kailangan mo lumapit mamaya. Next. Eto na, isa pa sa mga katanungan. Sinong content creator ang ayaw mong makasama ulit sa mansyon at bakit? Ay, grabe. Mainit-init to. Grabe, mainit to. Diyos mio, Marimar. Parang nakikita ko na nagsishift na yung faces nila kasi kanina habang nagtatanong kami ni Red, medyo nakangiti sila ngayon. Seryoso na silang lahat. No, opo. Likod daw muna ang una. Mami Gray daw! Parang kailangan ng oras na ito pag-isipan. Wait lang, nag-iisip ako. Wait lang. Hindi. Sasagot ako. Nag-iisip lang ako. Kaya nga parang kung may naisip na kayo, sabihin nyo na mauna na kayo. Sinong content creator ang ayaw mong makasama ulit sa mansyon at bakit? Again, guys, based sa ating natin kanina, nabasa mula sa kaitaas-taasan, walang playing safe, walang hihindi na sagot. Okay? Lahat daw ay kailangan may sagot. Walang sagot. Okay? Yes. Walang sagot. Ay, hala,
nagpatugtog ng tinitignan ko yung Sento. members ng Talk Season 7. Yes! Shout out muna tayo sa 1K. Like, saktong-sakto yung dating nyo, no? Ang galing-galing! Saktong-sakto ang mga pagdating ng mga taong to. Napakainit ng question para kaming nag-face-to-face sent home. Ayan. Siguro for me, si ano na lang. Negative ba dapat yung reason? Ayan, for me si Jemai. Si Jemai not because ayoko na siyang makasama sa mansion, pero parang for me, gusto kong pagtapos ng season na to is maging successful na siya sa labas kahit hindi siya bumalik ng talk. Kasi yung sipag niya is parang worth earning kahit wala siya dito sa loob. Grabe yung... So, ayun, si sobrang Jemai. ligtas yun ah. Sobrang ligtas. Sobrang ligtas. Sabi daw, bawal daw ng duplicate ng answer. Bawal copy-paste. Bawal ano daw. Okay? Okay, Raynel and everyone? Including ourselves, yes. Wait lang po. Wait lang. Ay, ayun na si Jemai. Ayun na. Ay, ito na lang. Sige. Sinong content creator ang ayaw mong makasama ulit sa mansion at bakit? Si Lloyd. Kasi, in a good way naman po. Kasi, si Lloyd naman is napofocus sa yung career niya sa labas before siya pumasok ng talk. And then, na-focus na yung earnings niya. And nakabili siya na... Hindi po. Sa totoo lang kasi nag-usap... Ito lang. Kasi nag-usap kami ni Lloyd. Oy, ang usapan dito, wala naman yung makasama ulit sa mansion at bakit. Ay, decision ko. Si Lloyd. Yeah, yun na. Ina-accept niyo ba yung reason ni Raynel? Feeling ko baka yung maging sagot... sige pa, yung sa negative naman po. maging sagot natin baka laging papunta doon. Si Lloyd pa din kasi aside sa hindi ko naintindihan yung niya, hindi, yung attitude niya minsan kasi aside sa close nila ni Dance at ni Benjo ata, tapos na iiba yung treatment niya sa akin, tapos na di ko naman alam kung ano yung kasalanan ko, yun. Okay. Bago magsalita si Sean, nag-comment si Kuya Ryan. Bakit daw hindi daw nasagot ang host? Kuya Ray, nasagot kami dalawa ni Red. Paikot po to. Paikot to, Kuya Ray. Paikot to. Kalma. Ayan, sa akin naman dalawa. Dalawa. Una, si Liza. Kasi si Liza, feeling ko mas... Hindi to play safe. Gusto ko, sinong content creator na ayaw mo makasama ulit sa mansion at bakit? Kasi minsan hindi kami hindi sa magka-vibes, hindi kami magkatugma yung mga iniisip. Opposite kami mag-isip ni Liza. So, feeling ko, kung ganyan makakasama ko sa isang kwarto, sa isang mansion, parang hindi ko kakayanin. Pangalawa, si Raynel. Kasi, not in a bad way, in a good way, kasi naaawa na talaga ako sa kanya dito sa mansion kung magkasama kami ulit. Kasi ang pangit ng jokes ko sa kanya talaga, even me, kasi eto, pag lahat ng jokes ko, tinatanggap niya. Pero kasi for me, minsan napapasama yung mga jokes ko na feeling ko, alam ko naman, kaya nagsasorry ako sa kanya. Kaya, yun, parang ayoko makasama ulit si... Hindi naman kasi, yun. So, ayun, si Raynel tsaka si Liza. Sinong content creator ang ayaw mo makasama ulit sa mansion at bakit? Hala, di ko alam. Ay, hindi. Isa pala. Si Lars. Si Lars kasi, dati naman nagkiklik kaming dalawa, nagkakausap kami ngayon. Pero ngayon, lagi na ako napipikon sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. As in, tsaka yung mga jokes niya, hindi ko na magets ngayon. Yung mga
mga nagkakatuluyan, nagsisimula sa pikunan. Ano ba yan? Hana Bars? Hana Bars? Di sa akin, sa akin, wala naman akong talaga. Pero sasagot ako. Wala akong ayaw makasama ulit sa mansion kasi lahat naman sila wala naman akong problema. Pero sige, sasagot ako 2. Hindi, 2. Sa akin, malambing naman tong 2 to eh. Matigas lang yung ulo. KD tsaka Chandria. Mga pasaway lang kasi talaga pagdating sa sa district. Pero malambing tong 2 to. Pagka after ng challenge kasi, pagka pinagsasabihan ko sila na tigas ng ulo nyo, hindi kayo pero ang nangyayari, naghihingi naman sila ng sorry and ayun, malambing naman sila. Yun. Yun lang. Ayan, nandito na naman ako ulit. Baka kasi ma-misinterpret na naman. So, itong tao na to, hindi kasi, hindi. Nagbigay na siya Oo, ng syempre, guys. kasi, yung mga tao kasi, alam nyo naman, meron akong issue dito, nangagat ako. Yung aso to na season 7 bakit ba? So, yun na nga, eto, sasabihin ko to, hindi para mapahiya or what, kasi gusto ko lang din naman na malaman mo na minsan is nakaka-disrespect sa akin. So, isa lang yung tao, hindi naman sinabi na ayaw ko sa'yo, hindi kita makasama or what. Siguro in a way na hindi mo ako nilerespeto sa gamit ko. Si Liza po. Kasi, sana hindi ka magalit sa akin na or what. This is my own opinion lang din. So, yan? Yun nga, sa chinelas, nung nagbi-makeup kasi ako noon, tapos yung chinelas ko nandyan lang. Tapos bigla niyang sinuot diretso, tapos nung nagulat ako, tapos sabi niya na lang, pahiram ako be, tapos pababa na siya. Tapos nung time na yun na hindi ko na alam na pag bumaba siya, nakikita ko na ginamit niya yung chinelas ko na hindi nagpaalam. Tapos nung sinabihan ko siya noon na, be, baka masira yung chinelas, sabi niya, okay lang yan, uuwi naman tayo, bumili ka na lang ng bago. So parang naka-disrespect lang sa akin, pero hindi naman ako galit. Yun lang naman. Yun lang. Pero good siya dito sa House of Collab kasi deserve niya din naman dito. Pero siguro yun lang. Sa personal lang, sa gamit lang, yun lang. Yun lang. Go, Jim. Sa akin, hello. Sa akin naman, gusto ko siya makasama. Pero, sino content creator ang ayaw mong makasama ulit sa mansion at bakit? Ay, si Pabi. Kasi si Pabi ang pinakamalakas dito, ang hirap talunin. Ang hirap talaga talunin. Siya talaga makuha ng 1 million. Mahirap siya talunin. Consistent si Pabi. Thank you. Ngayong gabi Kitokwan. Hindi ko alam kung sino yung sasagot ko dito. Sinong content creator ang ayaw mong makasama ulit sa mansion at bakit? Actually, hindi siya negative. Positive siya. Si Amber. Joke lang. Joke lang, be. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi ko mapaghiwalay. Si Reynel. hindi siya negative. It's positive. Kasi, may bunso siyang kapatid, di ba? And, ba't ka ba salita na salita? Wala ka dito. Tigilan mo. Si Reynel kasi may bunso. I know namimiss niya na yung fam niya. At the same time, pangarap niya kasi tumayo ng business talaga. And, kahit tignan nyo naman siguro, alam nyo naman siguro yung engagement ni Reynel, di ba, no? Mataas, and I know naman na kaya niyang kumita sa labas kahit wala sa mansion. He can grow them. He can grow outside individually. And malaki naman kita niya. And gusto ko lang na ipagpatuloy niya yung pangarap niya na makapagpatayo ng business with his family. Kaya yun. Naunahan ako ni Jim Pak. Hanap.
Oo, kasi gusto ko kasama si Ate Pabi kung walang 1M na pinaglalabanan. Yun, gusto ko siya kasama. Pero kapag meron, parang pahinga muna ako. Hindi, kasi parang siyempre kilala ko naman yung sarili ko ngayon. Alam ko yung capability and capacity ko. So, as of now, kasi hindi ubra eh. Hindi pa ako ubra para, alam mo yun, kapag may 1M tapos kasama mo siya sa mansion, masyado siyang consistent. Ang mahirap kasi sa kanya, malakas na siya, masipag pa siya. Hindi siya yung kampante kasi. Yun lang. Consistent kasi. Wala po akong maisip kung sino eh. Pwedeng... Wait lang. Sa akin si Sean. Si Sean. Kasi nung nandito siya parang na-pressure ako sumayaw. Ang hirap na sumayaw. Yun lang. Ha? Hindi, pero ayun. Pero positive naman yun kasi talented siya. Pressure ka. Gusto ko din mga ng stage kasi. Yun yung point. Yun lang. Thank you. Yung iniisip mo kanina pa. Sabi niya, gusto doon niyang kainin yung stage. Baka naman pati stage itago mo Nilagay sa rep, tinago sa cabinet. Pati stage itago mo Usang ka na. Ako, may akong sagot. Pero mga categories to. Yung sa akin, kung ganito sa mansion ng usapan, tapos ang labanan is 1 million ulit. Ang ayoko makasama dito, mga 5 siguro, 5. Oo, 5. Una siguro si Pabi. Pangalawa si Amber, si Anya, si Gray. Tsaka lalo na si JD. Nainis ako dyan kay JD ngayon kasi pusang galan, di na weakest eh. Parang kapag kasama ko sa susunod na season to if ever, parang nakaka-pressure. Silang 5 actually, sobrang ganda ng kasi nila, ng performance sila. So ngayon na alam ko naman yung katayuan ko ngayon, parang feel, 5 yun. 5 yun. JD yung last. Si JD, tsaka si Amber, ikaw, Anya, si Pabi. 5. So sila, sa usaping paglalaban ng 1M, napaka-higpit talaga ng laban nila. So parang kung 6 kami matitira, sila dikit ang laban, ako nasa pinakamalayo. Oo, ganun yung pakiramdam ko the way I see it. Tuwang-tuwa si JD na nabanggit mo siya. JD, naiinis ako sa'yo, hindi ka na weakest. Baka pwedeng i-extend yung season para lang ma-weakest ka. Masyado na siyang masaya. Oo. Gusto mo pa ba ng iba pa? Tsare. Oo. Yari ka season 8. Sa ibang bagay naman, siguro sa usaping kasi pag mansion cut, hindi lang to basta pagsasama-sama ng mga content creators. More of a work din, tsaka trabaho din eh. Kaya minsan pa nagko-content tayo, nagtatrabaho tayo. Siguro sa usaping trabaho, minsan alanganin ako dahil nakita ko work ethics. Etong dalawang nasa tabi ko. Etong si Chandra tsaka si KD. Kasi napakalayo na parang yun nga, pasaway. Tapos, minsan, si Chandra lutang din. Actually, parehas silang lutang din minsan eh. Ngayon, itong dalawa. Kaya click na click tong dalawa. Minsan lutang, minsan talaga ang hirap ka trabaho, ganito, ganyan. So, para sa akin, sa usaping trabaho, sila. Pati si Liza tsaka si Lorna. Oo. Hindi, ito naman lang eh. So, usaping trabaho lang na kung kunyari kung may mga performances, ganyan. Si Lorna, masabi ko, simula OED, napansin ko kasi sa kanya, na tuwing may performance kami, laging may rason. Yun yung hindi, kumbaga experience-wise, yun yung pinaka-ayaw ka na parang mag-rason ka pa muna bago ka sumubok. Parang gano'n. Kasi parang siguro yun, isang reason yung kay Lorna sa usaping trabaho sa mga performances, sa mga talent. Talented si Lorna eh, pero yun lang yung ayaw ko sa kanya. Lagi ko naririnig na parang, bakit kasi yan yung kinanta? Ay, hindi ko kasi kaya yan, ganito. Parang nakita ko dun more on si Lorna, more on
more on sarili si Lorna sa mga ganong bagay. Pangalawa, si Liza, minsan kasi nakikita ko siya sa work ethics niya. Hindi siya nagiging aware minsan pag siya nag-aaya ng content. G naman ako. Pero kapag, minsan kapag, eto nakita ko rin ito pag siya nga ayain, nagmamadali siyang matapos yung content nyo. Parang ganun tapos minsan sa ibang bagay ng trabaho din. Minsan naki-carried away si Liza na napakaingay na tapos parang wala na sa lugar yung yung kulit niya, yung mga ganung bagay ba. So, sa akin naman work ethics lang. Tapos, pangatlo, sa usaping trabaho ulit tsaka mga performances. Eto talented din to, pero may nakikita lang din ako dito na parang si Jemai na nasa harap ko ngayon. Si Jemai napaka-talented na singer. Pero siguro ang kailangan niyang i-improve minsan is kapag nasa grupo siya ng mga performer din. Siguro kailangan niyang balansehin kung paano siya magbigay ng sarili niyang komento, magbigay ng sarili niyang leadership. Kasi minsan, based on my own observation tsaka opinion, minsan sablay Kaya siguro nagkakagulo yung mga taong na kasama niya, parang si Jemai. Sa mga usaping trabaho lang naman, dahil mansion naman, House of Collab. Trabaho naman yan di ba? So, ganun lang. Sino pa ba? Siguro yun lang. Yun lang. Next. I understand naman na we grew up in different environments. Pero when it comes to work is work. So, dito kasi sa mansion, kapag nagpatawag yung prod, kapag may show, kapag may shoot, ang napapansin ko lang talagang hindi ako okay na is late or like magiging cause of delay ka. Kasi parang na-unfairan lang ako sa mga on-time bumaba, nag-effort na maagang gumising kapag may shoot, may performance sa practice and everything. So, lahat naman kami dito pagod, lahat kami nagtatrabaho, lahat kami kumikilos at gumagalaw in our own ways. And hindi lang ako okay dun sa part na nagiging cause of delay kayo sa lahat ng mga taong nag-e-effort ng extra para lang maging presentable sila sa lahat and also hindi maging cause of delay sa prod kasi nakakahiya. So, si Chandria, si KD, si Lorna at si Liza. So, yan sila yung mga medyo mahirap talagang tawagin na pag pinababa. Wait lang, nag-aayos pa ako. Wait lang, ganto ganyan. Wait lang, ganto ganyan. So, medyo dun lang ako hindi okay. Pero good naman sila. Personal na makasama mo sila. Okay naman sila sa person. Okay naman sila as a friend. Pero dun lang sa part na yun talaga ako medyo And alam naman na nila yan. Nasabi naman na namin yan sa kanila nung time na nag-uusap-usap. Next question tayo, guys. Next. Ikaw na. Sinong content creator ang gusto mong makatuluyan dito at bakit? Sa may mga partner, kung wala ang other half mo, sino ang gusto mong makatuluyan dito? Oh my God, wait lang. Medyo mainit to ha. Oy, sa lahat ng mga guys, sorry, 1.1K kasi tayo. Hindi magro-ruleta kasi lahat tayo iikot yung mic. Sorry guys, 1K. Sinabi namin dalawa ni Red, di ba? Sabi ng prod ng pag 1K viewers tayo lahat sasagot. So, away. Charis, hindi. Oy, Kay! Joke lang. Pero, ako? Guys, wait lang. Pasintabi muna tayo sa lahat ng mga nandito sa kinauupuan nating lahat. At may mga partner na nasa labas. Guys, wala po kasi talagang choice ang mga content creators na to kung hindi sumagot. Galing po talaga sa kaitaas-taasan na walang play safe dito, okay? Walang play safe, walang
Walang hindi sasagot, okay? Okay, game na. Si ano muna? Si Jim Pak. Sige, sabi nila ako daw si Red. Ay, bawal yung ano? Ha? Wait lang! So, hindi ko pwedeng isagot si Red? Si Jethro! Kasi tugma yung utak namin dalawa kahit di kami nag-uusap, kahit hindi kami magkasama, kahit kung ano man may sarili kaming mga ginagawa, tugmang-tugma yung utak namin na naiintindihan namin yung isa't isa kahit hindi kami masyadong nagkakaroon ng communication. At saka Pog, yung kapatid kong yun. Oh. Ano daw? Sinong content creator ang gusto mong makatuluyan dito at bakit? Sa may partner, kung wala ang other half mo, sino ang gusto mong makatuluyan dito? Ito, basic sa akin tong tanong na to kasi paano ba? Si Jethro nag-comment, sabi niya kadiri, be, wala kang choice. Wala kang choice, ikaw yung sagot ko, tanggapin mo na lang. Ako na. Hindi ko na patatagalin kasi ako hindi talaga ako maano sa mga ganitong tanong kasi si Kuya Ryan talaga gusto makatuluyan dito eh. Hindi, joke lang. Hindi kasi wala naman din talaga kasi hindi pagiging playing safe pero kasi wala eh. Talagang wala. Hindi. All of the above. Sige, pagbigyan ko na yung nag-comment dyan para trade muna kami. Si Manel. Ayan si Manel Kakosa. Magaling kasi talented eh. Talented si Manel tsaka malupit kasama to si Manel. Feeling ko pag nasa labas anong good shit? Bakit naman ang term ng good shit si Manel? Hindi, solid yung kasama si Manel. Yung parang pagkasama mo si Manel, hindi mo mararamdaman na parang pressured ka sa mga bagay-bagay. Yan. Alam mo yan, Manel. Ganyan kayong dalawa. Manel, nabubuko kayo ni Jethro dito. Di kasi wala talaga ako masagot eh. Kung ayaw nyo ng sagot ko, di wala. Wala talaga. Ayun, next na. Sinong content creator ang gusto mong makatuluyan dito at bakit? Sa mga may partner, kung wala ang other half mo, sino gusto mong makatuluyan dito? Si Daniel. Uy, hindi! Siya lang umiti sa salamin. Kayo ba? Magtanong yung front! Bakit alam nyo ba yun? May tanong yung prod. Sagutin mo naman. Ano ba daw kayo? Para i-consider na other half or ano? May label ba daw o wala? Guys, sorry narinig ko lang to sa gilid-gilid. Naririnig ko lang. Ano daw yung tawagan nyo? Uy, wala yun. Ano daw nickname sa Messenger? Hindi Messenger yun. Hindi daw pala Messenger, direct. Sa iMessage yata. Sasagot daw.
Sasagot daw. Hindi, sige, sasagot na ako. Seryoso na. Si Tato. Wow! Hindi, kasi yun. Best friend ko yun, tsaka Hindi, tropa yun, syempre. Hindi, tropa yun. Yun lang. Bumuga lang. Sino ba? Para mas masakit yung bawi, Wala no? na sa mansyon. Siguro, sino? Pabi, wag mo silang i-spoil. Ibigay mo yung mic. Sabi ni Jetro, 3 daw silang may crush kay ano. Si ano. Abangan sa episode. Hindi. Pabi, bakit mo naman sinabi? May tatahimik na naman dito. Wait lang, nung nakaraang gabi nakasakay tayo sa van, may tahimik din talaga eh. Tapos may keyboard warrior na ganun sa likod. Ano po kasi yun? Ayun. Hindi, wait lang. Napa-side face tuloy. Parang magraraso na tuloy kagad ako. Di ko pa nasasabi. Ako nakikinig lang naman ako. Hindi, ganito po kasi yan. Sagot mo na sino yung gusto mo makatuluyan dito kung walang challenge. Magtutropa naman kami lahat eh. Tropa. Parang kasi, nagbiroan lang kami nila. Pangit naman, mandadamay ako. Sige, ako na lang, sasabihin ko na lang name ko. Yun, basta parang naging crush ko si Grace sa wait lang, sa physical appearance yun. Kasi syempre maganda. Hindi ko pa siya kilala noon, hindi pa siya napasok noon. So parang nagbibiruan lang. Hindi, mabait yan. Goods kami yan. Okay na po, tapos na. May nabasa ako. Wait lang, sabi ni Jane Santos, tissue for... Kanino daw? Tissue for Chandria. Diyan na yun. Okay na. Hoy, tama na yan. Seryoso si Chandria. Next! Huwag yung ginagulo, nagbabasa ng comment eh. Sino na ba? Si Anya na. Ay! Kuya Ray, pumalakpak yung isa! Pumalakpak! Parang away na naman to, no, Kuya Ryan? Open forum hanggang 6 a.m. Ay, naku! Wala, kasi I'm planning to stay single naman dapat eh. After nangyari sa Pasko namin. So siguro, kahit anong mong gawin, si Amber pa rin. Hindi, wala eh. Wala akong si Amber pa rin. For fun, wala pa rin. Kasi nga yun yung sabi ko sa inyo. After na nangyari sa akin sa Pasko, I'll stay single. Pero wala. I found someone who could treat me right then. Si Amber talaga. Kaya naman yan. Sa may mga partner kung walang other half mo, sinong gusto mong makatuluyan? Wala pa rin. Kasi I'd rather choose myself. Kaysa maghanap ng iba. Na hindi ko naman alam if it will treat me right or not. So si Amber pa rin. Patay na. Patay. Bawal kasi ni Gail. Kung si Gail. Away na naman. Kasi mahal ko si Gail. Yay!
Wala yung joke, ha? Kilig na kilig si Gail. Yaw. Galbaan. Si Kuan. Si Kuan. Ay, di ba, any gender no? Si Sean. And, Si Sean. Si Sean. Kasi talented si Sean. At gusto... So, yun pala, batik ka pala. Ay, bisexual ka pala. para di ka magaling pa. Straight ako eh. Si Sean na, si Sean. Sa akin naman, ano? Ay, mali na magalit ka sa akin. Wala pong paki. Joke lang. Hindi, si Sean din. Ano pa? Hindi basic ka. Hindi kasi, si Sean, sa appearance niya kasi, pogi si Sean talaga. Oo. Kaso nga lang, ayaw niya sa cafe. And then, si Sean din kasi, sabi, Away! People's Choice Award si Sean! Pero nag-aaway pa din ang dalawa. Hindi. Pwede magbago si Sean ba? Maging lalaki. Pwede naman, Trisa. Raulo! Narinig niyo ba? Sabi niya, pwede naman daw. Sabi ni Jimpak, pwede naman daw 3. 3 sila. Ang pangit niya sumagot. Joke lang, sinigang. Ayoko po. Wala, guys. Hindi ko na maalala. Joke na guys, buwang. Your Honor, hindi ko na po mata. Ayan na nga, so bakit si Sean? Kasi when it comes din sa tawag dito, when it comes din kasi pag kausap ko si Sean, may sense kasi siya kausapin. Mature talaga siya. Tapos, alam niyo yon, parang mas okay siyang kausap kasi every time na nag-uusap kami, lahat ng sinasabi niya sa akin, may laman talaga, may mga sense talaga yung pinag-uusapan namin. And sobrang mature. And aside from that, sobrang din ni Sean, talented. Magaling sumayaw, magaling kumanta, ayun. Yun nga lang, ayun niya sa cafe. Ayun. Hindi nga ako play safe, oo. Pero kung... Hindi man play safe. Talaga? Actually, minsan nga tinititigan ko si Sean talaga. Lalo na't sumasayaw si Sean kasi nakaka-admire lang sa isang tao na ganun. Tapos, magaling pa siyang makisama sa ibang tao. Kung hindi ba kulot si Sean, magugustuhan mo pa rin siya? Siguro, admire lang siguro, oo. Pero di ko jojowain kasi may jowa naman din ako. Yun. Sinong content creator ang gusto mong makatuluyan dito at bakit? So may mga partner, kung wala ang other half mo, sino ang gusto mong makatuluyan dito? Siyempre, di ba, ako, talaga, loyal talaga ako kay Cassie eh. Wait lang, kung sa totoong buhay, papapiliin ako si Cassie lang talaga yung pipiliin ko. Pero kung dito sa show, sige, magsasalita ako. Siyempre, yung kakambal na ng asawa ko, si Panty Queen. Diba? Wait lang, si Cassie P. Kasi siya yung Cassie P. Bakit? Diba? Pero hindi ngayon ha. Hindi ngayon kasi sabi ko nga sabi ko nga sa mga nanonood, twinnie yan ng asawa ko pero 50 years ago. May po tayo. Kay twinnie ng asawa ko, kay Tipan. May i-comment lang po tayo. May i-comment lang po tayo. Congratulations to KD Season. Opo, kasi sinabi ni Sir JB, siya daw ang may most honest answer dito sa atin na hindi nagpe-play safe. Kasi nga sinabi na namin nung una pa lang ni Red na bawal daw ang playing safe at
dapat honest answer. Wait lang, pwede pa yung mic? Di mo kaya. Takot si Hana. Sino ang content creator ang gusto mong makatuluyan dito at bakit? Sa mga may partner, kung wala ang other half mo, sino ang gusto mong makatuluyan dito? Si JD daw. Hindi. Feeling ko kung may magugustuhan man ako dito, siya talented siya, matured, super matured niya mag-isip, tsaka rapper din siya. Si Mama Carla. And then si Ate Amber po, Si Ate Amber. Teka, tatawa ako sa sagot mo. Rapper daw si Mama Carla. Hindi, mas magaling pa rin ang Hana Bars. Hana Bars. Ayun! Kay JD na lang. Wait lang, si JD na lang tuloy. Masipsip naman ang iyong labi. Di mo kaya challenge. Charot. Grabe! Oh my God! JD! Ay, JD! Congrats! May pang-silo na! Congratulations kay KD Season! Opo! Meron siyang 15,000! 15000! Shout out sa ating Sir JV! Sir JV! You want more, guys? Ng host! Sir JV, magpapalit na daw po ng host. Si KD na daw po yung host. Opo, sa kanya na daw po yung mic. Siya na daw po yung magsasalita. Magiging honest daw po siya all throughout na live. Ngayon, ibigay mo kay Chandria yan para after ng show, di ba? Di kayo Oo, panlambeng ba? Panlambeng. Mag-ipon ka lang. Ang bulaklak pala yun, Sir JV. Guys, hindi po 50, hindi po 50K. 15K, 150,000. 150,000. Magpalit daw ng sagot si Jimpak. Gel, wag ka mag-alala. Sa'yo din pupunta ang pera. Charot lang. Sir JV, honest naman po ako ever since pagpasok ko ng FNC. Weba, ako talaga, Sir guys, ako po talaga, ever since 2020 po, naging crush ko na pala talaga tong content creator to. Not knowing na pumasok pala siya sa FNC and pumasok siya sa The House of Collab. FNC Academy po. Crush ko siya since 2020 kasi nagti-TikTok na po ako that year. That year, tapos teacher po siya. Matagal ko na po siyang crush talaga. So if ever po na pagbibigyan ng chance. Ay, Sarah. Yung kapatid po ni Kaber, si Jetro. Manel, pasensya na. Akin ang corona. Charot lang. Hati tayo, Sean, sabi ni Jet. Sinong content creator ang gusto mong makatulad dito at bakit sa may mga partner kung wala ng other half mo, sino ang gusto mo? Ay, hindi. Di ba ano po, wala naman po kaming label sa situationship ko po siya.
Sige. Okay, si ano po, si... Babae po siya. Babae po siya. Si ano po, si Kate Cabello. Sorry rin. Hindi po. Si Kate, simula ano po, season 5, nanonood na po ako ng episode sa mga content nila. Tapos, lalaki. Si ano po? Si Kate, dahil po inangan ko siya sa mga fashion niya, sa talent niya, and sa mature things na meron siya. Halos lahat, material wife kung if ever, ang swerte mo, Red. Yun lang masasabi ko. Honest po yun, guys. Ayan na, si Gray! Ayan, pwede dalawa. Grabe ka! Grabe ka talaga! Grabe ka talaga! And then, isang babae, isang lalaki. Para daw diverse, isang Ayan. babae, isang lalaki. Sa babae si Manel. Actually, bago pa siya pumasok ng mansion, kasi nung na-sent home siya, nung ako nakapasok, parang hindi ako nagka-chance na makilala siya. So, nung nakabalik siya ng wild card, ako yung lumapit sa kanya, in-approach ko siya kasi feeling ko makaka-vibe ko siya. And every time nakasama ko siya, parang magaan. So, masaya siya kasama and talagang parang gusto ko siyang nakakasama. And sa lalaki naman, si Tato, parang anong tawag dito? Hindi ko ina-expect na makaka-close ko siya. Pero sabi ko ang tapang niya. Kasi syempre, in-approach niya ako, tinulungan niya ako nung first week ko pa lang na wala pa akong masyadong kakilala. So, nandyan na kagad siya. Hanggang sa netong mga huli, close na talaga kami and comfortable ako sa kanya. Parang nagiging happy pill ko siya. Netong mga last So, yun, silang dalawa. May sinasabi si JD. Sabi ni JD, wag kang tatawag sa madaling araw sa akin, Gray. Akala ko ako. Kasi tinatawagan ko si JD pag hindi ako sinasagot ni Tato. Hindi, joke lang. Oo pala ang biro mo. So parang ano lang to, parang ano yun? Half ment, parang ganon, half ment. Oh, likod naman una, dahil sa'yo natapos, Gray, ikaw magsimula. Magbigay ng isang sitwasyon na kung saan nagbiro ka sa isang sisi, pero totoo pala yung biro mo. Hoy! Hindi ganon. Hindi siguro yung doon sa ganon. Kasi syempre nung una, lang naman. Nung una kasi, parang nakwento ko na to sa open forum Pinagtitripan ko kasi before si Kyle Tato. Na parang pinapaano ko siya na baka magustuhan kita, ganito, ganyan. And ngayon, hindi naman gusto as in to the point na dun kagad. Pero I like him as he is right now. Na dating biro lang, pero ngayon I like him. Nandyan ka na, di mapaliwan. Magbigay ng isang sitwasyon na kung saan nagbiro ka sa isang sisi pero totoo pala ang biro mo. Ano ba to? Positive or negative po? Any ba, any? Katano? Ay! O yun! Ay! Totoo pala yun! In a good way naman po. Una-una sinabihan ko siya ang pangit. May kasalungat. Kasalungat po siya kasi si Sean, kasi ang pangit ng buhok mo pero ang ganda talaga ng buhok niya. Pagkakulot ng buhok niya. Yun lang. Ayun, totoo pala. Sorry. Binaliktad niya yung tanong. Grabe.
Hindi man ako pala biro. Ay, si Katie pala yun. Si Katie pala kasi simula nung nanon yung ilong niya. Parang, tapos parang tubabingi, oo. Oo, tapos biniro ko siya. So, ayun. Akin naman, lahat ng biro namin ni KD. Galing sa like, ikaw nga, ilang ulit mo na, tas di mo nakuha immunity, yung mga ganong biro. Ikaw nga, bobo sumayaw, matangkad ka lang, pero ganito, ganyan. Yun yung mga biro namin, pero guys, it's an inside joke namin dalawa. Hindi po kami nasasaktan doon. Personally, kasi para po siyang naging ano namin, parang naging bonding na, parang love language naming dalawa sa isa't isa, as a friends. Yan. Ako, di ko matandaan kung ano. Wala, di ko alam. Bakit? Ano bang binibiro ko sa'yo? Ito binibiro ko si Sean pala. Nasabi ko. Kasi binibiro. Aray ko. Hindi, kasi binibiro na. Ano yung binibiro mo sa akin? Lagi. Tapos yung lagi ko sinasagot sa kanya, bakit ikaw, maganda ka nga, may lawit ka naman, gumaganan lang ka sa kanya. Tapos ayun, yung iba naman, inside joke ko na yun, yung sabi kong, basta ganun, tapos yung iba naman, inside joke ko na yun, sinasabi ko na yung feeling na may skincare ka, pero yung balat mo, parang walang nagke-care. Ayun lang. Sa akin, wala naman akong dito, biniro na totoong Kasi pagka may ayaw ako, pinaprangka ko yung tao eh. Yun. Ako ano siya? Actually, tawag dito sa FNC pa lang, ito yung palagi naming tawag dito, biro-biroan. Sila ito sinasabi ko sa kanya, napaka-chismosa mo talaga. Pero parang bato-batuhan kami, like sasabihin niya din sa akin, ikaw chismosa ka, ganun-ganun. Pero inside joke lang din yun namin. So, yun, parang totoo siya kasi pareho kami chismosa. So, okay lang. Sa akin, hello. Sa akin yung nagtago ka ba ng ulam? Kayong dalawa, nagtago ba kayo ng ulam? Pero totoo yun. Pero totoo yun. Kami ni Sean, tsaka ni Raynel or Dance, yung mga shibuli dito. Pag, kasi, pag kami kasi ni Sean minsan, nagbibiruan. Minsan, to the point na sinasabihan ko siya na parang, tigilan mo ko, bakla ka nga din, ganun. Parang, pure inside joke lang namin and hindi kami na-hurt sa isa't isa kasi, kumbaga, parehas kami ng ng utak ni Sean pag when it comes to biruan, hindi kami nasasaktan kasi yung mga sinasabi namin joke, which is totoo naman and tinatanggap namin yung biruan namin sa isa't isa. Yun lang. Siguro. Feeling ko sa kanya magtatapos tong session na to. Sa kanya. Hindi, KD, kailangan mas yung sagot mo dyan. Hindi, basta ito. Gusto mo ba ihuli na natin to? Gusto mo ihuli na natin si KD? Hindi, gusto na nila makita gusto na nila marinig eh. Sige, yung totoo lang naman, sige. kumbaga, ba kasi minsan naririnig nyo kami ni yung Quezon. Kasi as in, grabe kasi talaga kami Hindi, yun lang yung Kuya Ray. Quezon lang kasi ako nagbibiro ng totoo yung parang nire-real talk na ako, nire-real shit ko siya. Kumbaga parang may time pa na parang sinabi ko. Hindi ko kasi alam kung nagbibiro pa ba siya or seryoso na siya. Ako, kumbaga, ang sinabi ko, nasa weakest ka na nga, ikaw pa yung pinaka-weakest. So, doon ako parang, ang nangyari kasi doon ko siya pinapakiramdaman. Once na parang, nakita ko na pikon na siya, doon ako titigil. Ako kasi, nakikiramdam lang din ako sa mga sinasabi niya. Medyo na, puro totoo. Di syempre, bawal ako mainis kung hindi siya naiinis sa sinasabi ko. So, ayun, yung question. As in, grabe talaga kami magbitawan. Pag narinig ng iba, parang, alam mo yun, nagsisiraan. Parang pinapahiya namin yung isa't isa sa ibang sisi. Yun lang po. Go, Chandria. Sa akin si Sean din.
Kasi pag, oo. Oo, tsaka kung kasi pag nagkulitan kami netong dalawa, talaga bardagulan talaga. Tsaka hindi ko alam kung baka yung iba, siguro 'di ba sensitive nga. Siguro naisip nila na, pero lang yun, biruan lang yun. Tsaka sa amin ni Anya, pag nagbibiruan kami neto, hampasan. Pero ayun, yung sa magbiro ng isang sisi pero totoo, yung kay Liza, sabi ko, chismosa ka ginanong ko siya. Pero yun, totoo naman. Ayun, tsaka yun, yung sumbongera ka ganyan. Yun lang. Sumbongera ka pala Ay, baka magalit. Sumbongera ka pala Oo. Eto, naging honest ako kay Lloyd. In a way, para bago ako maging honest sa kanya, biniro ko muna siya. Sabi ko, alam mo ba Lloyd, naiinis ako sa'yo. Ginanong ko si Lloyd sa boys room. Alam mo na. Oo. Sabi ko kay Lloyd, alam mo ba Lloyd, naiinis ako sa'yo kasi sabi ko sa kanya, pinag-awayan namin siya ni Kaber. Nag-away kami ni Kaber dahil kay Lloyd kasi merong sige, sabihin ko na parang nainis na talaga ako nun. Sabi ko kay Lloyd, ang reason ba't ako nainis sa kanya kasi nagko-content sila nito ni Kaber. Yung photo na filter, kung alam niyo yun. Tapos dyan din ako nainis, na-trigger din ako sa tawa mo na yan. Kasi tawa ako ng tawa ng time. Ang nainis ako doon kasi, yung content nila na yun guys, nasa pa ni Kaber yun, yung photo. Yung may kiss, may nag-comment yung may kiss na. Kinis niya si Kaber sa cheeks. So inis na inis ako noon. Tapos, parang nung pinakita niya sa akin, masaya pa siya. Sabi ko, pusang gala to kahit na kaibigan to, hindi ako ganyan humalik sa kaibigan ko parang ganun So sabi ko, nung pag-akit namin kay Lloyd, sabi ko, ayoko kasi talaga ng ganun na kapag ako kasi very detail ako sa mga actions, gestures. Kumbaga kung ako, pag tropa ko lang yung kasama ko, alam ko kung saan ako hahawak. Alam ko kung paano ako bebeso sa kanya. Ganun akong klaseng tao. So kapag yun nakita ko sa partner ko, doon ako maiinis, sabi ko. Basta kami nito. Tapos tapos gagawin sa kanya. Doon ako maiinis. Tapos parang sa sarili ko sa kanya, parang sa sarili ko, pag may nakita pa akong ganun, baka mawala na yung pagiging mabait kong tao. Ganun ako kasi ganun na. Kasi sa akin, hindi naman sa pagiging territorial. Kumbaga kapag special sa akin yung tao, special ko talaga siyang ititreat. Diba? So parang kung gagawin ko lang yung ginagawa ko sa tropa ko, tapos gagawin ko sa partner ko, walang special treatment. Para saan pa yun? Diba? Hindi sa pagiging territorial, hindi yun ganun. So, ayun lang, doon nasabi ko kay Lloyd, inis talaga ako sa'yo nun, Lloyd. Kasi parang ganun. Napag-usapan naman namin yan. Tapos nag-explain lang din ako kasi, syempre, si Lloyd is, and basta yun na yun. Ang joke ko naman na nabitawan na medyo totoo is yung lasing si Dens. Kasi ako'y nag-alaga sa kanya sa van. Oo, kami, ako nandito ako sa may side ng mirror, ay sa window. Natanggal niya yung contact lens ko kasi talagang, Lovey! Gumagano siya, tapos ginaganon-ganon niya lahat ng katabi niya. Ginaganon niya. Tapos sabi ko sa kanya, Des, kumalma ka. Pinapakalma namin siya. Tinatanong ako nun ni Pabi, Kaber, Kate, okay ka lang ba dyan? Okay ka lang? Sure ka okay ka lang? Mga ilang beses niya ako natanong sa van ng time na yon. Natanggal, ang galing niya talaga magwala. Natanggal yung contact lens ko. Tapos sinanap ko pa yung isang contact lens. Di ko na mahanap. Tinanggal ko na lang the whole time. Malabo kasi yung mata ko. Tapos hindi talaga siya natigil. Hindi siya natigil. Sabi ko sa kanya, Dens, ganito yung tono ko, Dens, gusto mo bang sapakin kita para makatulog ka ng mahimbing? Sabi niya sa akin, hindi, si Lovey. Dens, gusto mo kasapakin kita nang makatulog ka ng mahimbing talaga? Sabi niya, hindi na. Tapos maya-maya natulog na siya sa akin. Sino daw ba kasi si Lovey? Sino si Lovey? I plead the fifth. If you don't know that, okay, yun na yun. I plead the fifth. Oh, yun na.
Ayun. Ayun. Yun na yun. Ayun ang story time ng SB Moments. So, abangan nyo yan sa vlog. Charis. Nakapag-promote pa sa House of Collab, Whitey. Thank you so much, everyone! Maraming salamat sa panonood. And syempre, for more fun and exciting videos, contents, please don't forget to follow and subscribe to all social media accounts and the House of Collab. Yes, At syempre, yes. ulitin na rin namin, tomorrow is the big day. Yes, ang tuldok ng S7, ika nga ni Sean. Kaya guys, sa mga dyan pa, magkita-kita tayo bukas sa lahat ng mga bumili ng ticket. The gates will open at 5 p.m. 5 p.m. Yes. At pagsasalitaan natin ang ating coach. Yes, Ang yes. aming coach. Magbigay ka na ng iyong last words. Last words para sa ating live confession kasi. Ayan, sa concert po tomorrow, marami pong kaming inanda for you guys to see our own talent, aming mga skills, aming mga kakayahan, and sa mga hindi nag-expect na meron kaming ganitong talent. So, ayan. Kaya naman guys, sa lahat ng hindi pa nakabili, bumili na kayo and maraming salamat sa lahat ng CC dahil magaling sila. Ano ba sa Tagalog yun? They cooperate very well. Ayan. Kaya naman guys, marunong po ako magsaing ng walang bigas. Yes! Yan po. Kaya naman guys, manood kayo this June 1 at 5 p.m. doon sa SM North EDSA. Skydome! Skydome, yes. And guys, at punta na kayo doon. Guys, sold out na yung ticket sa website. So, you can contact each CC here or kung sino yung bias nyo na CC and ask them if may available pa silang ticket na pinapamigay or binibenta para makapunta kayo, makahabol kayo sa concert namin tomorrow. We'll see you there. May yes, walk-in may na walk-in din po pala. 499 pesos. So, ayun. Maraming salamat. Kita-kits bukas sa Skydome. At dyan na nagtatapos sa ating Talk Live Confession Part 2. Sana nag-enjoy kayo. At sana walang mag-away after neto. Wala naman siguro. And yes, sama-sama tayo bukas sa Skydome. Kaya maraming salamat. Goodbye. Goodbye guys! See you tomorrow! Masaya si Chandria.